Paano pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya? Una, sa pamamagitan ng trials and hardships. Pangalawa, expectations of faith. At pangatlo, stewardship of money o pamamahala sa pera. Alam mo ba na ang pera ang pinakamalaking pagsubok na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Kakaunti sa mga tao nakakaintindi na ang pera at ang mga material na bagay na meron tayo ay pagsubok sa ating character at pagsubok sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya di ba may nagsasabi, pag nakahawak ng malaking pera ang isang tao, nagbabago ang ugali. Kaibigan, hindi nagbabago ugali niya, kung hindi, yun na talaga yung kanyang ugali. Lumalabas lang dahil nagkaroon ng pera. And then, hindi lang sa pagkakaroon ng pera tayo sinusubukan ng Diyos, kung hindi sa maraming aspeto patungkol sa pera. Maring sinusubukan ka ng Diyos sa iyong pagkakaroon ng utang, o kaya sinusubukan ka sa pagkakaroon ng conflict mo sa ibang tao dahil sa material na bagay at pera. O sinusubukan ka ng Diyos sa pera sa pamamagitan ng kahandaan mong tumulong sa mga nangangailangan. Kaibigan, ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagpapalago ng Diyos sa iyong pananampalataya. Kaya kailangan mo mag-isip sa lahat ng ginagawa mo kasi baka ito ay hindi nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos patungkol sa pamamahala mo sa iyong pera. Alam mo ba na 16 out of 38 na parables ay patungkol sa pera? Tapos alam mo ba na sa New Testament ay mas marami ang nakasulat na talata tungkol sa pera kaysa sa heaven at hell. 5 beses na mas marami din na napag-usapan ang pera kaysa sa pananalangin. At kahit pa merong 500 talata ang patungkol sa pananalangin at pananampalataya, ay mayroon namang mahigit sa 2,000 talata ang pinapatungkulan ng pera at kayamanan. Now, bakit maraming beses na pinag-usapan sa Biblia ang patungkol sa pera? Kasi alam ng Diyos na magkakaproblema ka sa pamamahala ng pera. Alam ng Diyos na may tendency tayong mahalin ang pera kaysa sa Kanya. Kaya nga, ganito na lang ang warning sa atin ng Diyos. Sabi sa Lucas 16:11, kaya kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito ay ang katotohanan na merong koneksyon ang paghawak natin ng pera sa ating spiritual na buhay. Ang ibig sabihin ay kung dito sa pamahala sa mga kayamanan ng mundo na ito na temporal lamang ay hindi ka mapagkakatiwalaan, ay mas lalo kang hindi mapagkakatiwalaan sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kung hindi ka tapat sa paghawak ng pera, ay hindi ka rin pagkakatiwalaan ng spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, suriin natin yung ating sarili. Saan ba nauubos ang aking pera? Para sa sarili ko lang ba o meron dito na para sa Diyos? Pag nagbibigay ba ako sa Diyos ay parang nagbibigay ako ng tip sa waiter? Kaibigan, ibigay mo ang best mo sa Diyos pagdating sa pera dahil dito Kanya sinusubukan. Kaibigan, alam mo ba na kung paano ka nagbibigay sa Diyos, ayun din ang nagde-determine kung paano Kanya pagpapalain? Natutunan ko ito sa buhay ko simula nung taon ng 2004 na makilala ko ang Diyos. Maaring walang sense ito para sa akin noon kasi wala naman ako malaking pinagkakakitaan, pero sinabi ng Diyos na ibigay ko yung best ko para sa Kanya. Kasi ibinigay ng Diyos ang best niya para sa akin. At dahil dito, sabi ko, hindi ako magbibigay sa Diyos ng hindi pinaka-best o pinaka-mainam. Naalala ko nang si Abel ay binigay niya yung best sa paghahandog sa Diyos. Sabi sa Genesis 4:4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinaka-mainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Now, parehas namang sumasamba si Abel at Cain. Pero bakit mas nalugod ang Diyos kay Abel? Kasi ibinigay niya ang pinakamainam na bahagi sa Diyos. Na-realize ko na ito ang totoong worship na nakakalugod sa Diyos. Kaya kaibigan, tanong mo sa sarili, kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, wala akong ibibigay sa iyo na hindi pinakamainam. Simula sa aking paglilingkod, pagbibigay, oras at pagpapalago sa aking relasyon sa iyo, ay ibibigay ko yung aking pinakamainam, yung aking pinaka-best. Kaibigan, ito ang worship. Sa testimony ni Rick Warren ay naalala ko yung sinabi niya na nung nagkaroon sila ng campaign sa building fund ng kanilang church, ay may mga nag-testimony. Isa rito ang nagbenta ng kanyang malaking bahay at bumili na lang ng maliit para mabigay nila ang perang natipid sa pinapagawang church.
Tapos yung isa naman na nagpapa-remodel sana ng bahay, pinospone muna. At yung budget nila para doon ay binigay muna sa building fund. Meron ding isa na nag-testimony na binalik niya yung mga mamahaling damit na binili niya at ang isinuot niya ay lumang damit para sa isang party. Para yung pambili niya ng damit, ayun ang ibinigay niya sa building fund. Yung isa naman ay hininto ang paninigarilyo para yung ginagastos niya sa pagsisigarilyo ay maibigay niya sa church. Ilan lang ito sa mga testimony na narinig ko mula kay Rick Warren. Pero sabi ko, ito ang mga taong ito ang nagbibigay ng best nila para sa Diyos. Now, hindi porket nagbigay ka sa Diyos ay nakakalugod na ito. Kung hindi, ang tinitignan ng Diyos ay ang motivation mo. Bakit ka nagbibigay sa Kanya? Nagbibigay ka ba dahil gusto mo siyang i-honor, i-worship, and at the same time ay nagtitiwala ka din sa Kanya na siya ang magpo-provide ng pangangailangan mo? Kaibigan, kung ganito ang puso mo ay malulugod ng Diyos sa iyo. Pero kung nagbibigay ka dahil gusto mo makilala na ikaw ang pinakamalaking magbigay sa church, ay hindi ito makakalugod sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 8:7-8, "But since you excel in everything in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." Grabe, halos perfect na yung mga Kristiyano sa Corinthians kasi lumalago talaga sila sa larangan ng pananampalataya, pagsasalita, kaalaman, pagmamahal, pero meron pa silang isang kailangan paunlarin. Ano yon? Sabi diyan, "See that you also excel in this grace of giving." Ang ibig sabihin, nais ng Diyos na lumago tayo sa lahat ng area ng ating buhay. At kasama na rito ang paglago sa larangan ng pagbibigay. Now, bakit gusto ng Diyos na palaguin ang ating pagbibigay? Basahin natin sa susunod na verse, 2 Corinthians 8:7-8. "I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others." Wow, ang pagbibigay ay ang magpapatunay kung gaano nating kamahal ang ating kapwa. Ang ibig sabihin, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa, then susubukan ka ng Diyos sa iyong pagbibigay. Kaya si Pablo sabi niya, "I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others." Ibig sabihin, kinukumpara ni Pablo yung pagbibigay ng mga Kristiyano sa Corinthians at pagbibigay ng mga Kristiyano sa Macedonians. At parang sinasabi ni Pablo, tignan nyo kung paano magbigay yung mga taga-Macedonia. Tignan nyo yung kanilang sacrifice. Tignan nyo kung paano sila tumutulong sa mga mahihirap. Tignan nyo kung ano yung mga binibigay nila sa paglilingkod sa Diyos. Grabe, ang ibig sabihin nito ay matitest yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagbibigay at matitest din yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagtulong sa iba. Kaya kaibigan, pag sinabi mong mahal ko ang Diyos, ay nakikita ba ito sa pagmamahal mo sa iba? Nakikita ba ito sa pagtulong mo sa mga nangangailangan? Kaibigan, alalahanin mo ito. Sinusubukan tayo ng Diyos pagdating sa ating pamamahala sa pera. Kaya nga sa tuwing nagbibigay ka ay pinapalago mo ang iyong pananampalataya. Sa tuwing nagbibigay ka ay winawasak mo yung kapit ng materialismo sa iyong buhay. Tuwing nagbibigay ka ay lumalago din yung pagmamahal mo sa iba, lumalago yung pagmamahal mo sa Diyos at mas nagiging mature ka. Naalala ko sa 1 Chronicles chapter 29, nag-raise ng pera sila David at ang mga Israelita para sa pagpapatayo ng templo para sa Diyos. At doon sa kanilang offering na iyon ay nakaipon sila na sa panahon ngayon ang halaga nito ay $400 million. Ang mga Israelita ay nagsakripisyo para sa building campaign na ito. Pero tingnan mo, ito yung maganda. Sabi ni David sa 1 Chronicles 29:14. "Ngunit sino ba ako at ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo." Grabe, no? Si David ay hari, pero tingnan mo, sabi niya, sino ba ako? Ibig sabihin, hindi umakyat sa ulo niya yung kanyang posisyon at kapangyarihan. Kung hindi alam niya na hindi siya magiging hari, kung hindi dahil sa Diyos. Grabe, sabi niya, sino ba ako ang aking bayan na makakapaghandog sa iyo? Parang sinasabi ni David, Lord, kung tutuusin, hindi naman kami nagbigay para sa pagpapatayo ng templo mo. Kasi pag-aari mo naman ang lahat, hindi naman kami pwedeng magkaroon ng ari-arian at kakayahang kumita kung hindi mo ipinahintulot.
Grabe, tignan mo ang talata. Ang sabi